Sa loob ng mansyon ng mga De La Fuente, tila bumulwak ang isang bagyo, ngunit hindi mula sa labas, kundi sa mismong puso nito. Ang grand chandelier na gawa sa kristal sa gitna ng sala, na kasing tanda na marahil ng unang pangarap ng pamilya, ay halos sumayad sa sahig, mapanganib na umuuga sa bawat pagbaba at pagtaas. Sa ilalim nito, nagkalat ang pirapirasong labi ng isang sinaunang rebulto, isang gawaing sining na tila minana pa sa mga ninuno, ngayon ay isa ng palaisipan ng mga sirang bahagi. Ito ang pinakahuling obra maestra ng 47 taong gulang na kambal, sina Andy, ang pinakapresko at utak ng lahat ng kalokohan. Anya, ang mahiyain, palaging may dalang sketchpad. Alma, ang matalino, palaging nagtatakda ng mga plano. At Aliyah, ang mapaglaro at walang tigil sa paglipat ng enerhiya. Sa isang sulok ng pinalamuting sala, nakahandusay ang isang sulat. Ang papel ay gusot, may mga bakas ng luha o tinta. At isinulat ng mabilis, "Ayoko na po, hindi ko na kaya. Sana'y makahanap kayo ng masangkop." Ito ang paalam ng ikadol si Yaya, na tiyak na tumakas na. Marahil ay habang umuuga pa ang chandelier. Pumasok si Gabriel Gab de la Fuente sa eksena. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig ng marmol, sapat na upang lalong magbigay ng bigat sa kalat. Si Gab, ang kinikilalang arkitekto at pinuno ng De La Fuente Designs, ay may tindig ng isang tore, ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay tila isang walang buhay na maskara. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng matatalim na ideya at ambisyon, ay walang anumang emosyon habang tiningnan ang kaguluhan. Isang bahagyang pagkunot ng noo lamang, ang tanging reaksyon niya nang makita ang mga piraso ng rebulto, bago mapansin ang kawalan ng Yaya. Nasaan na naman ang Yaya? Bulong niya sa sarili, boses na tila nagmula sa malalim na balon ng pagkabigo. 3 taon. 3 taon na niyang dinadala ang pasaning ito, simula nang mawala si Sofia, ang kanyang asawa, sa panganganak sa kanilang 4 na anghel. 3 taon ng pag-iisa sa gitna ng ingay. 3 taon ng pagtatago sa likod ng trabaho at isang pader ng pagiging malamig. Ang pagiging malayo at malamig niya ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Isang baluti, laban sa sakit. Ang 4 na bata ay nakatayo sa tabi ng kanilang katha. Bahagyang nakuyom ang mga balikat, ang mga mata ay palipat-lipat mula sa sirang rebulto patungo sa kanilang ama. Si Andy, na may kakaunting bakas pa ng puti ng rebulto sa pisngi, ay matapang na nagtatago sa likod ni Anya. Si Anya, ang pinakamahiyain, ay halos lumubog na sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Alma ay matamang tinitingnan ng lahat, tila sinusuri ang posibleng kahihinatnan, habang si Aliyah, na karaniwang pinakamakulit, ay tila nalito at bahagyang takot sa katahimikan na bumalot sa kanilang ama. Bumuntong hininga si Gab, isang mahaba, mabigat na buntong hininga na tila nagdadala ng lahat ng kanyang pagod at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkabigo, tumunog ang doorbell. Sino na naman yan? Bulong niya, naisip na marahil ay isang kaibigan ng kanyang sekretarya na siyang naghahanap ng mga yaya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay tila nagpapakita ng kanyang pagod. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang babae na may buhok na nakapusod ng maayos at isang ngiti na tila dala ang init ng araw. Si Serafina Seri Marquez. Hindi siya mukhang mayaman o formal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang kombinasyon ng determinasyon at pag-unawa. Siya ang ikatarpas aplikante para sa Yaya, inirekomenda ng isang kakilala sa Gab Special Education Circle. Kahit hindi batid ni Gab ang buong detalye ng kanyang propesyon, hindi siya nagulat sa nakita, sa kaguluhan ng sala, o sa nagkalat na piraso ng rebulto. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala.
Sa halip ay mas lumawak pa habang nakatingin sa apat na bata na ngayon ay mas lalong nagkubli. Magandang araw sa inyo mga bata, bati ni Seri. Ang kanyang tinig ay malambing at kalmado, isang kaibahan sa maingay na kaguluhan kanina. Ako si Seri. Mukhang may obra maestra tayo na kailangan ng restorasyon. Ano? Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa mga bata na tila hinahanap ang kanilang mga kaluluwa. Sino ang gustong tumulong kay Ate Seri sa misyon ng pagliligtas na ito? Nabigla si Gab. Walang sermon. Walang tanong kung ano ang nangyari. Walang pagrereklamo sa gulo. Sa halip, ginawa ni Seri ang sitwasyon na isang laro. Isang misyon. Tila ayaw niyang punahin ang mga bata. Sa halip ay gusto niyang intindihin ang ginawa nila. Si Gab, na nakasandal sa hamba ng pinto, ay nagmamasid lamang. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ilang beses na ba niya itong nasaksihan? Isang bagong yaya na puno ng pag-asa. Pagkatapos ay susuko sa loob ng ilang araw o linggo. Nagdududa siya at pinanatili ang kanyang distansya. Mas sanay na siyang makita ang mga yaya na tumatakas kaysa sa mga nananatili. Ang apat na bata na sanay na sa pagtingin ng pagkapagod o galit mula sa kanilang ama at mga yaya ay nagbantulot. Ngunit ang kakaibang paglapit ni Seri ay nagpukaw ng kanilang pagtataka. Si Andy, ang leader, ay dahan-dahang sumilip. Si Alma ay tinitingnan si Seri ng may pagsusuri. Tila sinusubukang unawain ang motibo nito. Si Aliyah ay tila handa ng tumalon at makipaglaro, habang si Anya ay unti-unting lumabas sa likod ni Andy. Ang ribultong ito, patuloy ni Seri, lumuhod sa harap ng mga piraso. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Mukhang may malalim itong kwento. Sino ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng ribultong ito sa pamilya de la Fuente? Hindi siya nagtanong ng may paninisi, kundi ng may pag-usisa. Bawat piraso ng sining ay may kwento, at minsan, ang mga sirang piraso ay pwede ring magturo sa atin ng mga bagong aral. Gusto niyo bang sabihin sa akin ang kwento nito? Hindi lamang siya naglilinis. Binubuo niya ang isang tulay. Hindi lamang siya nagpaparusa. Binibigyan niya ng pagkakataon ang mga bata na tingnan ang kanilang aksyon mula sa ibang perspektibo. Ito ang unang binhi ng pag-unawa. Itinanim sa gitna ng kaguluhan, sa loob ng mansyon na matagal nang nababalutan ng katahimikan at kalungkutan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang binhing iyon ay nagsimulang tumubo sa lupa ng isang pusong halos yelo. Hindi pa lumipas ang isang linggo, ngunit ang mansyon ng mga De La Fuente na dating nababalutan ng katahimikan na kasing lamig ng marmol sa sahig ay tila nabigyan na ng kakaibang ingay. Ingay ng pagtuklas, pagtawa, at minsan ay ng kaunting kaguluhan, ngunit ngayon ay may kasamang direksyon. Muling sinubukan ng apat na kambal ang kanilang bagong yaya, si Seri. Isang umaga, nang magising si Seri, natuklasan niya ang isang harang sa harap ng kanyang silid-tulugan. Isang matangkad na bunton ng mga unan, kumot, at ilang laruan ang nakaharang sa kanyang daan. At sa tuktok nito, isang balde ng tubig na may halong harina, nakapatong ng mapanganib. Si Andy, kasama ang kanyang mga kapatid, ay nakatago sa likod ng kurtina sa hagdanan, hinihintay ang kanyang reaksyon. Ito ang kanilang pinakahuling proyektong panlaban sa yaya. Ngunit imbes na magalit o kahit man lang magulat, ngumiti si Seri. O ano ito? Bulong niya sa sarili, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng mga bata. Mukhang mayroon tayong bagong material para sa ating research project. Lumapit siya sa bunton at maingat na inalis ang balde, inilagay ito sa sahig. Sino sa inyo ang nag-isip nito? Napakatalino. Alam niyo ba na ang harina at tubig ay pwedeng gawing napakasarap na pandesal? Unti-unting lumabas ang mga bata mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang pagtataka ay mas malakas kaysa sa kanilang pagkabahala. Pandesal? Tanong ni Aliyah.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Opo, sagot ni Seri. Ang pandesal ay ang paboritong tinapay ng mga Pilipino. Gusto niyo bang subukan nating gawin ito? Magiging mga scientist tayo at pag-aaralan natin ang texture at lasa ng harina at tubig. Kapag pinagsama, hindi nagtagal, ang malawak na kusina ng De La Fuente ay napuno ng halakhakan at amoy ng sariwang tinapay. Si Andy, na dating pinuno sa paggawa ng kalokohan, ay ginawang project manager ni Seri at siya ang nag-organisa kung sino ang maghahalo, magmamasa at magbibilog. Si Anya naman, na mahiyain, ay inutusan ni Seri na gumuhit ng blueprint ng kanilang gagawing tinapay. At sa pagguhit niya, unti-unti niyang naiguhit ang ngiti ng kanyang ina na si Sofia. Si Alma, ang matalino, ay inatasan ni Seri na sukatin ang mga sangkap at alamin ang tamang formula para sa pandesal, habang si Aliyah, na may labis na enerhiya, ay ginawang quality control officer na siyang magmamasa at magbibilog ng dough, at sa bawat pagmamasa na ilalabas niya ang kanyang labis na sigla. Araw-araw, unti-unting nabubuo ang arkitektura ng tiwala sa pagitan ni Seri at ng mga bata. Hindi lang niya hinaharangan ang kanilang mga kalokohan. Ginagabayan niya ang mga ito sa isang paraan na nagbubunga ng pagkatuto at pag-unawa. Nakatuon si Seri sa bawat isa sa mga kambal, tulad ng isang mahusay na arkitekto na inaaral ang bawat sulok at pundasyon ng isang gusali. Para kay Andy, na may likas na pamumuno at pagiging malikhaing, ginawa ni Seri ang bawat gawain na isang misyon. Andy, sabi ni Seri isang araw, habang tinutulungan siyang gumawa ng isang kuta sa bakuran gamit ang mga karton, ikaw ang ating chief architect. Kailangan nating planuhin ng mabuti ang istruktura nito para maging matibay. Ano sa tingin mo ang unang hakbang? Sa pamamagitan nito, natuto si Andy na gamitin ang kanyang enerhiya sa pagpaplano at paggawa, hindi sa pagwasak. Si Anya, ang pinakamahiyain at mahilig sa sining, ay madalas na nakikita ni Seri na gumuguhit ng mag-isa sa isang sulok. Isang hapon, nakita ni Seri ang isang drawing ni Anya na isang malaking puno na may mga bulaklak, ngunit sa ilalim nito ay mayroong isang malaking butas. Lumapit si Seri at nagtanong, "Ang ganda ng puno mo, Anya. Bakit may butas sa ilalim?" Yumuko si Anya, nahihiya, ngunit patuloy na hinawakan ni Seri ang kanyang kamay. "Hindi bale, Anya. Ang bawat puno ay may butas o sugat, ngunit patuloy itong lumalaki. Ano ang pakiramdam mo kapag ginuguhit mo ito?" Doon, unti-unting nagbukas si Anya at nagkwento tungkol sa kanyang mama na si Sofia at kung paano niya nararamdaman ang butas sa kanyang puso. Sinabi ni Seri sa kanya na iguhit ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang sakit at ang pag-asa, dahil ang sining ang pinakamahusay na paraan upang ipahayag ang puso. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang sketchbook ay napuno ng mga kulay, malungkot man o masaya, na nagpapahayag ng kanyang mga damdamin. Si Alma, ang matalino at mapanuri, ay laging may tanong, "Ate Seri, bakit hindi nahuhulog ang buwan? O paano nabuo ang bahaghari?" Hindi siya sinasagot ni Seri ng direkta. Sa halip ay sinasabihan niya itong, "Alam mo ba, Alma, mayroong isang misyon tayong kailangang gawin para malaman ang sagot. Gusto mo bang maging researcher natin?" Magkasama silang magbabasa ng mga libro, magsasagawa ng maliliit na experiments sa kusina, at magpaplano ng mga eksplorasyon sa hardin para alamin ang tungkol sa kalikasan. Sa pamamagitan nito, naisip ni Alma na ang bawat tanong ay isang pagkakataon upang matuto. At si Aliyah, ang pinakamakulit at pinaka-energetic, ay madalas na tumatakbo sa paligid ng mansyon na tila may hindi maubos na baterya. Imbes na pigilin siya, ginawa ni Seri ang mga obstacle course sa hardin, inutusan siyang mangolekta ng mga dahon at bulaklak para sa art project o kaya'y maglaro ng
patintero sa damuhan. Aliyah, kailangan natin ng runner para sa ating expedition sa hardin, sabi ni Seri. Ikaw ang pinakamabilis. Sino sa tingin mo ang makakahanap ng pinakamagandang bulaklak? Ang kanyang labis na enerhiya ay ginamit sa mga positibong paraan na nagbibigay sa kanya ng sense of purpose. Mula sa kanyang opisina sa itaas, madalas na naririnig ni Gab ang ingay. Hindi na ito ang ingay ng kaguluhan, kundi ang ingay ng buhay, ng pagtawa, ng mga batang natututo at naglalaro. Tahimik niya itong inoobserbahan. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting napapalitan ng pagtataka at pagkatapos ay ng isang bahagyang pag-asa. Si Seri ay hindi lamang isang yaya. Siya ay isang arkitekto ng damdamin na nagtatayo ng mga tulay sa pagitan ng mga bata at sa kanilang sariling mga puso. Isang hapon, habang abala si Gab sa kanyang trabaho, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa ibaba. Sinundan ng pag-iyak. Dali-daling bumaba si Gab, ang kanyang puso ay kumalabog. Nang makarating siya sa sala, nakita niya si Anya, nakaupo sa sahig, umiiyak ng husto, at sa kanyang tabi, isang basag na bote ng itim na tinta na bumuhos sa malaking portrait ni Sofia. Ito ang nag-iisang larawan ni Sofia na nakasabit sa kanyang opisina. Ang larawang kanyang pinakaiiwasan na hawakan ng sinuman. Ang huling bahagi ng kanyang nakaraang hindi niya kayang buksan. Anya! Bulong ni Gab. Ang kanyang boses ay may halong galit at sakit. Ang kanyang mukha ay namula. Ngunit bago pa niya marating ang mga bata, nakita niya si Seri na nakaluhod sa tabi ni Anya. Yakap-yakap ang bata. Hindi siya nagsalita ng masama kay Anya. Sa halip ay hinahaplos lamang ang buhok nito. Nakasandal si Gab sa hamba ng pinto. Ang kanyang pamilyar na pader ng pagiging malamig ay muling bumabalot sa kanya. Ano ang nangyari rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila yelo. Ngunit bago pa makasagot si Anya, sumagot si Seri. Ang kanyang boses ay malumanay at kalmado. Ngunit may kapangyarihan. Gab, hindi bale. Minsan, mas magandang kwento ang sinasabi ng mga bagong marka tungkol sa pag-ibig. Inalis niya ang kanyang tingin mula kay Anya at tumingin kay Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang larawang ito ay minsan nang nabasag at maingat na inayos ni Sofia. Bawat basag ay patunay ng pagmamahal at katatagan. Nagtaka si Gab. Ano ang sinasabi ni Seri? Lumapit siya sa portrait at sinuri ito. Sa ilalim ng baha ng itim na tinta, napansin niya ang isang bahagi ng canvas na mayroong pinagdugtong na bahagi. Isang lumang basag na maingat na inayos. Halos hindi mapansin. Naalala niya, isang araw, bago pa man manganak si Sofia, aksidenteng nahulog ang larawan sa dingding. Si Sofia, sa halip na itapon, ay maingat na inayos ang bawat piraso. Pininturahan ang mga gilid at sinabing ang bawat basag ay nagdadala ng kwento, Gab, at ang pagmamahal ay hindi perpekto, ngunit patuloy na bumubuo. Isang mainit na alon ng alaala ang dumaloy sa puso ni Gab. Sa loob ng 3 taon, kinasusuklaman niya ang larawang ito dahil ito ang huling bagay na nagpapaalala sa kanya ng sakit ng pagkawala ni Sofia. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng mga salita ni Seri, nakita niya ang isang bagong perspektiba. Hindi ito simbolo ng sakit, kundi ng pagmamahal at katatagan. Oo, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay basag. Naalala ko, isang beses, nabasag yan. Akala ko kailangan ng itapon, pero si Sofia, siya ang nag-ayos. Lumuhod siya sa tabi ni Anya, na ngayon ay tahimik ng humihikbi. Hindi siya sumuko, kahit may basag. Sinabi niya na ang pagmamahal ay makikita kahit sa mga basag. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na ibinahagi niya ang isang malambing na alaala tungkol kay Sofia sa kanyang mga anak. Nilingon niya ang mga bata, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagkaroon ng init. Ang mama ninyo ay napakatalino. Ginawa niyang sining ang pagkakamali. Kaya hindi balian niya,
Tutulungan ka ni Papa at ni Ate Seri na ayusin ito. Gagawin natin itong mas maganda. Ang mga mata ng mga bata ay nanlaki. Hindi sila napagalitan. Ang kanilang ama, na halos parating malamig, ay ngumiti at nagbahagi ng isang alaala. Tila may lumitaw na bitak sa pader na bumabalot kay Gab. Naramdaman ni Gab ang isang bagay na bago. Ang pagtingin niya kay Seri ay hindi na lamang bilang isang yaya. Siya ay higit pa rito. Siya ang gumawa ng tulay, hindi lamang sa pagitan niya at ng kanyang mga anak, kundi sa pagitan ng kanyang sarili at ng mga alaala ni Sofia. Sa pamamagitan ni Seri, tila nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala, at ang pader sa kanyang puso ay unti-unting gumuho, nagbigay daan sa isang bagong pag-asa. Si Seri, sa kanyang kakaibang paraan, ay nagsisimulang bumuo ng isang bagong arkitektura sa loob ng tahanan ng mga De La Fuente. Isang arkitektura na binuo sa pag-unawa, pagmamahal at pagpapatawad. Ang tahimik na gabi sa mansyon ng mga De La Fuente na karaniwang puno lang ng tunog ng hangin sa labas at bahagyang kaluskos ng mga dahon ay biglang ginulat ng isang malakas na dagundong. Sa labas, unti-unting lumalakas ang hangin. Ang mga sanga ng puno ay nagsasayaw sa ihip nito at ang langit ay nagdilim ng mabilis. Isang malaking bagyo ang paparating. Nagsimulang kumidlat at kumulog, sunod-sunod at malalakas, na halos yumanig sa buong bahay. Sa isang iglap na wala ng kuryente, ang buong mansyon ay nabalutan ng napakadilim na dilim. Sinabayan ng nakabibinging lagaslas ng ulan na tila bumubuhos mula sa kalangitan. Sa isang sulok ng sala, nakaupo ang 4 na kambal, magkakayakap, nanginginig sa takot. Si Andy, na karaniwang matapang, ay nakayakap kay Anya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat nito. Si Alma, na laging matalino, ay nakapikit ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit kay Aliyah, na halos hindi makahinga sa pag-iyak. Ang bawat kidlat at kulog ay tila nagpapabalik sa kanila sa isang alaala. Ang gabing nawala ang kanilang mama Sofia. Ang gabing iyon ay mayroong malakas na ulan din, mayroong dilim, at mayroong takot. Ang takot na iyon ay muling bumalik, mas matindi pa sa bagyo. Naglakad si Seri, kalmado at may dalang flashlight, na halos hindi halata ang kanyang anino sa gitna ng dilim. Nakita niya ang mga batang nanginginig. Hindi siya nagulat. Naiintindihan niya ang takot na nararamdaman ng mga bata. Sa halip na palakasin ang loob ng mga ito sa pamamagitan ng simpleng "Huwag kayong matakot." Lumuhod siya sa harap nila. Ang kanyang boses ay malumanay na parang bulong, ngunit puno ng kasiguruhan. "Oh, ano ito?" tanong niya. Tinitingnan ng paligid na parang may hinahanap. Mukhang dumating na ang pinaka-exciting na bahagi ng ating indoor camping adventure. Sino sa inyo ang gustong magtayo ng pinakamalaking fort sa buong mundo? Nagkatinginan ng mga bata, nagtataka. "Fort?" bulong ni Andy. "Opo," sagot ni Seri. Ang kanyang nangiti ay nakakagaan ng loob, kahit sa dilim. "Isang fort na gawa sa kumot at unan. Magiging mga adventurers tayo sa loob ng ating sariling bahay. Tapos, magkukwento tayo habang nagiinom ng mainit na tsokolate. Ano sa tingin nyo?" Sa loob ng ilang minuto, ang takot ay napalitan ng kaba at pagkasabik. Si Andy ang naging chief engineer. Inuutusan ng kanyang mga kapatid kung saan ilalagay ang mga unan at kumot. Si Alma ang nagplano ng blueprint ng fort. Si Anya ang naglagay ng mga laruan at pinalamutian ng kanilang kuta. At si Aliyah, sa kanyang labis na enerhiya, ang nagtakip ng pinakamaraming kumot at inayos ang mga unan. Sa hindi kalayuan, naglagay si Seri ng ilang kandila at tinanggal ang mga baterya sa mga flashlight upang magamit nila ang mga ito sa paggawa ng mga anino sa dingding. Hindi nagtagal. Nakatayo na ang isang malaking fort sa sala, nagawa sa mga kumot, unan, at ilang upuan na tila isang malaking kubo sa gitna ng bagyo. Sa loob nito, magkakasama silang nakaupo sa sahig. Ang mga bata ay may hawak na flashlight at si Seri naman
ay may hawak na isang libro ng mga kwentong Pilipino. Ang ingay ng bagyo sa labas ay tila naging background music na lamang sa kanilang munting mundo. Ate Seri, tanong ni Alma, bakit po malakas ang ulan? Gusto ko po sana maglaro sa labas, pero ngayon, natatakot po ako. Hinawakan ni Seri ang kamay ni Alma. Alam mo, Alma, simula niya, ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Sa Pilipinas, naniniwala tayo na may mga espiritu na nagbibigay ng liwanag at pag-asa kahit sa gitna ng kadiliman. Tinatawag sila na mga kan-buom lumina, ang mga paru-parong liwanag. Napatigil ang mga bata. Nilingon nila si Seri. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Ayon sa matandang kwento, patuloy ni Seri, kapag may malakas na bagyo at madilim ang paligid, mayroong mga paru-paro na lumilipad sa kalangitan. Hindi sila ordinaryong paru-paro. Sila ay mga espiritu ng pagmamahal na nawala, ng mga puso na nagbigay ng liwanag sa mundo. Lumilipad sila sa gitna ng ulan, sa gitna ng kidlat, para bantayan ang mga puso na malungkot at para magdala ng pag-asa. Sinasabi nila na ang bawat kidlat ay ang pagkindat ng isang lumina butterfly at ang bawat patak ng ulan ay ang kanilang mga luha ng pagmamahal na naghuhugas ng kalungkutan. Tiningnan ni Seri ang bawat isa sa mga bata. At alam niyo ba kung sino ang isa sa pinakamaliwanag na lumina butterfly? Tanong niya. Hindi sila nakasagot. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ang mama niyo, bulong ni Seri, si Sofia. Ang kanyang pagmamahal ay napakalakas at ngayon, siya ay lumilipad sa labas bilang isang lumina butterfly. Binabantayan kayo. Kaya kapag narinig niyo ang kidlat, isipin niyo na kinikindatan kayo ng mama niyo. At kapag naramdaman niyo ang ulan, isipin niyo na niyayakap niya kayo. Nag-iba ang pakiramdam ng mga bata. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam ng presensya. Sa itaas, nakaupo si Gab sa dilim ng kanyang opisina. Narinig niya ang mga boses mula sa ibaba, ang malumanay na boses ni Seri at ang pagtataka ng kanyang mga anak. Nakarinig siya tungkol sa indoor camping adventure at pagkatapos ay ang kwento tungkol sa mga kan-buom lumina. Ang bawat salita ni Seri ay tumatagos sa kanyang puso na matagal nang balot ng yelo. Ang ideya na si Sofia ay nagiging isang paru-paro na nagbabantay sa kanila ay isang konsepto na hindi niya kailanman naisip. Isang ideya na tila may kakayahang bumuhay muli sa kanyang mga alaala. Napansin niya ang tahimik na fort sa sala. Ang ilaw ng flashlight ay kumikislap sa mga kurtina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang matinding paghimok na bumaba. Hindi para mangaral, hindi para magtago, kundi para sumama. Nagtungo siya sa kusina, hinanap ang mga siningil na baterya at siningil na lampara na kanyang inihanda at nagsimulang magpainit ng gatas para sa sok-olate. Maya-maya, may narinig ang mga bata na kaluskos sa labas ng kanilang fort. Nagkatinginan sila, naaalala ang mga kwento ng multo. Ngunit nang bumukas ang pinto ng fort, nakita nila si Gab. May dalang tray ng 4 na tasa ng mainit na tsokolate na may marshmallows at isang malaking ngiti na bihira niyang ipapakita. Ang kanyang mukha ay hindi na malamig, ngunit merong isang bahagyang kinang sa kanyang mga mata. Gusto niyo bang marinig ang kwento ng papa niyo tungkol sa isang espesyal na lumina butterfly? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi na yelo, kundi parang mainit na tsokolate. Nagkatinginan ang mga bata. Ang kanilang mga mata ay nanlaki. Ang kanilang papa, magkukwento. Pumasok si Gab sa fort at umupo sa tabi ni Seri. Ibinigay ang mainit na tsokolate sa mga bata. Naalala ko, simula niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa apoy ng kandila na nilikha ni Seri sa gitna ng fort. Gustong-gusto ng mama niyo ang mga gabing umuulan.
Sinasabi niya na ang tunog ng ulan ay parang lulabay at ang bawat patak ay nagsasabi ng isang lihim na kwento. Tiningnan niya ang mga anak at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakita nila ang pagmamahal sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman ipinakita mula nang mamatay ang kanilang ina. Madalas siyang nagkukwento sa akin tungkol sa mga bituin na nahuhulog bilang ulan at kung paano ang mga bulaklak ay sumisikat kapag naliligo sa ulan. Sinasabi niya na ang ulan ay hindi kalungkutan, kundi isang paglilinis, isang pag-asa. At kapag may bahaghari, ibig sabihin, nagtapos na ang pagsubok at mayroong bagong simula. Si Gab, na dating nakakulong sa kanyang sariling kalungkutan, ay ngayon ay nagbabahagi ng mga alaala ni Sofia sa kanyang mga anak. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal at mayroong bahagyang lungkot. Ngunit hindi na ito ang kalungkutan na nakakakulong sa kanya. Ito ay isang kalungkutan na nagpapakita ng pagmamahal. Ang mga bata ay nakinig, ang bawat salita ay tumatagos sa kanilang mga puso. Ang kanilang ama, na dati ay parang isang estatwa, ay ngayon ay humihinga, nagmamahal at nagbabahagi ng kanilang mama. Ang mga pader na bumabalot sa puso ni Gab ay gumuho na. Ang gabi ng bagyo ay naging gabi ng paghilom. Nang matulog na ang mga bata, magkatabi sina Gab at Seri. Nakaupo pa rin sa loob ng fort, pinagmamasdan ang mga nagliliyab na kandila. Ang tunog ng ulan sa labas ay humina na. Salamat, Seri. Bulong ni Gab. Ang kanyang boses ay tila pagod, ngunit puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa ito. Ang mga bata, masaya sila. Ngumiti si Seri. Hindi po madali ang mawalan ng isang mahal sa buhay, Gab. Lalo na para sa mga bata. Paano mo nagagawa ito? Tanong ni Gab na naghahanap ng sagot sa kanyang sariling kalungkutan. Paano ka nagiging ganito? Kalmado at puno ng pag-asa? Napabuntong hininga si Seri. Naalala ko po ang sinabi ko tungkol sa mga Lumina butterflies. Mayroon din po akong isang Lumina butterfly sa buhay ko. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa nakaraan. Noong bata pa po ako, nagkaroon po ng isang aksidente ang kapatid kong lalaki. Mas bata po siya sa akin. Marami kaming nagawa para mailigtas siya, pero tumigil siya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nawala po siya. Sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang butas na iniwan niya. Ang takot na yon ay sumusunod sa akin. Nakinig si Gab. Ang kanyang puso ay biglang gumaan sa ideya na hindi siya nag-iisa sa kanyang sakit. Pero, patuloy ni Seri, natutunan ko po na hindi natin mababago ang nakaraan. Ang tanging magagawa natin ay ang bumuo ng bagong kwento sa kasalukuyan. Ang pagkawala ng aking kapatid ang nagtulak sa akin na maging isang guro ng special education. Nais kong tulungan ang mga batang nahihirapan, ang mga pusong may sugat, dahil alam ko ang pakiramdam ng malungkot at nawawala. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila, tila nabubuhay muli ang espiritu ng aking kapatid. Siya ang aking Lumina butterfly. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng fort. Ang mga salita ni Seri ay tila nagbigay liwanag sa dilim ng puso ni Gab. Ang kanyang sakit ay hindi nag-iisa. Mayroon din ibang tao na nakaranas ng matinding pagkawala at natutunan nilang gamitin ang sakit na yon para magbigay liwanag sa iba. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gab ang isang bagay na mas malalim pa sa pagkabigla. Isang pakiramdam ng koneksyon, ng pag-unawa, at ng pagkakaisa sa pagitan niya at ni Seri. Ang gabing yon, sa loob ng maliit na fort na gawa sa kumot, sa gitna ng isang bagyo, ay naging isang malaking pagbabago. Hindi lang nagbalik ang ilaw sa mansyon ng mga De La Fuente, kundi nagkaroon din ng liwanag sa puso ni Gab at ng kanyang mga anak. Si Seri ay naging hindi lang isang yaya, kundi isang tulay na nagkokonekta sa kanila sa isa't isa at sa mga alaala ng isang Lumina butterfly na nagngangalang Sofia. Ang arkitektura ng tiwala na sinimulan ni Seri
ay ngayon ay nagdagdag ng isang mas malalim na pundasyon, ang pundasyon ng paghilom, pag-asa, at pag-unawa. Pagkatapos ng gabi ng bagyo, tila nilinis ng malakas na ulan ang lahat ng kalungkutan sa mansyon ng mga De La Fuente. Ang umaga ay sumikat ng may panibagong pag-asa. Ang sikat ng araw ay tila nangangako ng kapayapaan. Nagising si Gab na may kakaibang gaan sa dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga salita ni Siri tungkol sa mga Lumina butterfly at ang kanyang pagbabahagi ng sariling kalungkutan ay tila bumiyak sa matigas na balat ng kanyang puso. Ang unang senyales ng pagbabago ay nagsimula sa hapagkainan. Sa loob ng 3 taon, si Gab ay kumakain ng mag-isa sa kanyang opisina o sa isang sulok ng malaking hapagkainan, tahimik at abala sa kanyang mga isip. Ang mga bata, kung hindi man ay pinapakain ng yaya sa kusina, ay kumakain din ng tahimik. Ang bawat isa ay tila nakikipaglaban sa sarili nilang lungkot. Ngunit ngayon, sa isang tahimik na paghimok mula kay Seri, nagsimula si Gab na maghapunan kasama ang mga bata sa malaking dining table. Sa una, mabigat ang hangin. Si Gab ay tahimik pa rin. Minsan ay sumasagot sa maiikling tanong. Ang mga bata ay nakatuon sa kanilang pagkain, hindi pa sanay sa presensya ng kanilang ama sa oras ng hapunan. Ngunit si Seri ay naroon, isang tulay sa pagitan nila. Andy, ano ang pinakamasarap na bahagi ng iyong araw? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay parang musika. Anya, anong bagong kulay ang natuklasan mo sa iyong pagguhit? Unti-unting, ang mga bata ay nagsimulang magsalita. Ang kanilang mga boses ay nagiging masigla. Nagsimula silang magkwento tungkol sa kanilang mga laro, sa kanilang mga natutunan, sa mga kalokohan na ginawa nila. Si Gab, na nakikinig lamang sa una, ay unti-unting napapangiti. Minsan, may tanong siyang ibabato. Talaga? Ano ang nangyari pagkatapos? Ang mga bata ay magtataka, pagkatapos ay magagalak, at magpapatuloy sa kanilang pagkukuwento. Ang hapagkainan na dating puno ng katahimikan ay unti-unting napuno ng tawanan, ng tunog ng tinidor na tumatama sa plato, at ng masiglang usapan. Ang bawat hapunan ay nagiging isang ritual, isang pagkakataon upang muling kumonekta. Isang hapon, nakita ni Seri ang 4 na kambal na nakaupo sa sala. Tahimik na naglalaro ng mga lumang laruan ni Sofia. Hindi sila malungkot, ngunit mayroong isang kakaibang pagkabalisa sa kanilang mga kilos. Tila mayroon silang gustong sabihin, ngunit hindi alam kung paano. Lumapit si Seri at umupo sa tabi nila. Alam niyo ba mga anak, simula niya, ang mga alaala ay parang mga maliliit na kayamanan. Kailangan natin silang ingatan para hindi sila mawala. Nagtaka ang mga bata. Ano po iyon, Ate Seri? Tanong ni Alma. Paano kung gumawa tayo ng isang kahong pang-alaala para sa Mama Sofia? Suwestyon ni Seri, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Doon natin ilalagay ang lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa atin sa kanya. Ang mga sulat, mga guhit, mga paborito niyang maliit na bagay. Sa tuwing malulungkot tayo, o gusto nating alalahanin siya, bubuksan natin ang kahon at parang nandoon siya ulit sa atin. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Ang ideya ay agad na sinuklian ng tuwa. Si Andy ang agad na nagdeklara ng kanyang papel bilang project manager. Inuutusan ang kanyang mga kapatid na humanap ng kahon at palamutihan ito. Si Anya ay gumuhit ng mga paru-paro at bulaklak sa labas ng kahon, mga simbolo ng Mama Sofia. Si Alma ay nagsimulang magsulat ng mga maikling sulat, "Mahal na Mama, namimiss ka na po namin." Si Aliyah ay naghahanap ng mga maliit na ribbons at beads para palamutihan ang loob. Nakita ni Gab ang kanilang ginagawa. Sa una, naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso, ang takot na muling buhayin ang sakit. Ngunit nang makita niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak at ang pagmamahal sa kanilang mga mata habang sila ay nagtatrabaho,
Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Lumapit siya, tahimik na nagmamasid. "Papa, gusto mo po ba maglagay din?" Tanong ni Andy. Hawak ang isang makulay na pangkulay. Tumahimik si Gab. Pinikit niya ang kanyang mga mata, inaalala ang mga taon. Pagkatapos, tumalikod siya at umakyat sa kanyang kwarto. Bumalik siya pagkatapos ng ilang minuto, hawak ang isang piraso ng tela. Isang paboritong shawl ni Sofia na may disenyong bulaklak na tila kumikinang sa ilaw. Ito ang kanyang laging suot sa mga special na okasyon. Isang bagay na puno ng kanyang presensya. "Ito ang paborito ng mama niyo," sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sabi niya, kapag suot niya ito, parang may yakap na bulaklak sa kanya. Sa tuwing nakikita ko ito, naaalala ko ang tawa niya. Marahan niyang inilagay ang shawl sa loob ng kahon, kasama ng mga guhit at sulat ng mga bata. Sa sandaling iyon, hindi lang siya nag-ambag ng isang bagay, kundi nag-ambag din siya ng isang piraso ng kanyang puso, ng kanyang alaala sa mga anak niya. Ang kahon ay hindi lang naging imbakan ng mga alaala, kundi isang simbolo ng muling pagkakaisa ng pamilya. Habang nagpapatuloy ang mga araw, ang mansyon ay unti-unting nababalik sa dating sigla. Hindi na ito ang tahimik at malungkot na bahay, kundi isang lugar na puno ng buhay at pagmamahal. Isang umaga, habang nag-aalmusal, narinig ni Gab ang bulungan ng mga bata at ang kakaibang kislap sa mata ni Seri. Nagtataka siya. "Ate Seri, pwede po ba kaming mag-bake ng cake?" Tanong ni Aliyah. Ang kanyang mga mata ay nananagana. "Oo naman, Aliyah," sagot ni Seri, na nagtatago ng ngiti. "Ano ang ideya niyo?" Nagsimula ang mga bata na magplano para sa isang proyektong lihim. Ang kaarawan ni Gab ay papalapit na at sa tulong ni Seri, nagpasya silang bigyan siya ng isang sorpresang kaarawan. Si Andy ang nag-o-organisa ng mga gawain. Si Anya ang gumuhit ng pinakamagandang birthday card na may larawan ni Gab at ng 4 na kambal na nakangiti. Si Alma ang nagsulat ng isang maikling tula na inaalala ang mga masasayang sandali kasama ang kanilang ama. Si Aliyah ang nangolekta ng mga konfeti at palamuti. Sa kusina, naging isang battleground ang baking session. Ang harina ay kumalat sa buong lugar, ang frosting ay lumapat sa mga labi, ngunit ang mga ngiti at tawanan ay walang katumbas. Tinulungan ni Seri ang mga bata na gumawa ng isang maliit na cake. Hindi ito perpekto, may mga parte na medyo sunog. At ang dekorasyon ay hindi pantay, ngunit bawat sentimetro nito ay puno ng pagmamahal. Nagsanay din sila ng isang maikling awit at ilang sayaw. Ang kanilang maliliit na boses ay puno ng kagalakan. Para kay Gab, ang mga pagbabagong ito ay dahan-dahan, ngunit malalim. Nagsimula siyang mapansin ang maliliit na detalye tungkol kay Seri. Ang kanyang monggiti na parang sikat ng araw sa umaga. Ang kanyang pasensya sa mga bata na tila walang katapusan. Ang kanyang husay sa paghawak ng bawat sitwasyon ng may kahinahunan at pag-unawa. Hindi na lang siya isang yaya. Naging siya ang sentro ng pagiging normal sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng mga bata ay makatulog, madalas silang nagkakausap ni Gab sa sala. Hindi na ito mga maikling usapan tungkol sa mga bata o sa bahay. Ang kanilang mga pag-uusap ay lumalalim mula sa arkitektura hanggang sa buhay, sa mga pangarap at maging sa mga takot. Nagsimulang makita ni Gab ang talino ni Seri, ang kanyang malasakit at ang kanyang kaluluwa na puno ng pagmamahal. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng isang kakaibang kapayapaan na matagal nang nawala sa buhay ni Gab. Minsan, ang kanilang mga mata ay magtatama at sa mga sandaling iyon, mayroong isang bagay na hindi masabi ng mga salita. Isang pag-unawa, isang koneksyon na higit pa sa pagiging amo at empleyado. Naramdaman ni Gab na maaari siyang huminga ng maluwag kapag kasama niya si Seri. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting nagiba, hindi sa pamamagitan ng puwersa,
kundi sa pamamagitan ng malumanay na init na dinala ni Seri. Nagsimulang mahulog ang loob ni Gab kay Seri, hindi sa isang biglaang paraan, kundi sa isang dahan-dahan. Unti-unting pagpapakita ng pag-asa. Hindi na lang siya ang nagdadala ng liwanag sa buhay ng kanyang mga anak. Siya ang nagdadala ng liwanag sa kanyang sariling madilim na mundo. Para kay Gab, si Seri ay hindi na lang isang tagapag-alaga, kundi isang kaibigan, isang katuwang, at higit sa lahat, isang pag-asa ng isang bagong simula. Ang mga hibla ng alaala ni Sofia ay hindi nawawala, kundi naging mga hibla ng pag-ibig na nagkokonekta sa kanilang lahat. At ngayon, mayroong isang bagong hibla na dahan-dahang gumagapang, naghahabi ng isang bagong kwento sa tapestry ng kanilang buhay. Ang araw ng kaarawan ni Gab ay sumikat ng payapa, tulad ng maraming nakaraang taon. Sa kanyang isip, isa itong simpleng araw na lalagpasan. Marahil ay magtatrabaho ng mas matagal sa opisina upang maiwasan ang anumang paggunita. Hindi niya inaasahan ang anumang pagdiriwang. Ang kanyang mga kaarawan ay naging tahimik at malungkot mula nang pumanaw si Sofia. Inihanda niya ang sarili para sa isa pang gabi ng katahimikan. Marahil ay kasama ang isang baso ng whiskey at ang kanyang mga plano sa arkitektura. Ngunit nang bumaba siya mula sa kanyang opisina, bandang 7:00, isang kakaibang liwanag ang sumalubong sa kanya mula sa sala. Mayroon siyang narinig na bulungan kanina, ngunit ipinawalang bahala niya ito bilang isa pang laro ng mga bata. Ngayon, isang kakaibang tikom sa kanyang dibdib ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto ng sala at doon, nabigla siya sa kanyang nakita. Ang malaking sala, na dati ay marangya ngunit malamig, ay pinalamutya ng mga makukulay na lobo at streamer na gawa-gawa sa papel. May isang maliit na mesa sa gitna, na may isang hindi perpektong cake na may mga kandila at 4 na maliliit na mukha na nagniningning sa tuwa. Si Seri ay nakatayo sa tabi nila. Ang kanyang mangiti ay kasinliwanag ng mga ilaw na kumikinang. Sorpresa, Papa! Sabay-sabay na sigaw ng 4 na kambal. Ang kanilang mga boses ay puno ng kagalakan. Nanginig si Gab. Nandoon sila. Si Andy, na nakasuot ng isang makulay na party hat at humawak ng isang maliit na banner na nakasulat ang Happy Birthday, Papa. Si Anya, na nakatago ng bahagya sa likod ni Andy. May hawak na isang gawa-gawang card na may mga ginintuang bituin. Si Alma, na may hawak na isang maliit na tula na maingat na nakasulat. At si Alia, na halos tumatalon sa tuwa, may hawak na isang maliit na tamburin. Ang mga bata ay nagsimulang umawit. Ang kanilang mga tinig ay maliliit, ngunit malinaw. Maligayang bati sa iyo. Maligayang bati, Papa Gab. Maligayang bati sa iyo. Hindi perpekto ang kanilang pagkakanta. Minsan ay nawawala sa tono, ngunit bawat nota ay puno ng pagmamahal. Si Gab, na nakatayo lamang sa pinto, ay naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng 3 taon, sinubukan niyang maging matigas, walang emosyon, nagtatago sa likod ng trabaho at kalungkutan. Ngunit sa sandaling ito, ang matigas na balat ay gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pag-asa at pagmamahal. Lumapit ang mga bata, isa-isa, at inabot ang kanilang mga regalo. Ang card ni Anya ay may isang simpleng guhit ng isang bahay na may 5 tao. Siya, ang kanyang mga kapatid, si Seri, at si Gab. At sa itaas, ang isang malaking araw na kumikinang. Ang tula ni Alma ay nagsasalita tungkol sa paghahanap ng liwanag at pagtawa. At ang regalo ni Alia ay isang matamis na yakap na humigit sa kanyang leeg. Pinisil ni Gab ang kanyang mga mata, yumuko, at hinila ang lahat ng 4 na bata sa isang malaking yakap. Maraming salamat mga anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan
na natanggap ko kailanman. Naramdaman niya ang kanilang maliliit na katawan sa kanyang braso, ang kanilang mainit na pagmamahal na dumadaloy sa kanya. Ito ang pamilya, ang kanyang pamilya, na muling nabuhay. Ang pinakamahalagang arkitektura na kanyang nabuo ay hindi isang gusali, kundi ang muling pagtatayo ng kanilang puso. Kasunod ng pagputol ng cake, na may mga sunog na gilid at medyo tagilid, ngunit ang pinakamasarap na cake na natikman ni Gab ay ang kanilang mga presentasyon. Sumayaw si Aliyah ng isang nakakatawang sayaw. Nagsalita si Andy tungkol sa kanyang pangarap na maging isang architect ng buhay. At si Anya ay nagpakita ng isang guhit ng isang lumina butterfly na may malaking ngiti na nakalipad sa itaas ng isang bahay na puno ng liwanag. Pagkatapos, habang unti-unting lumalamlam ang gabi at ang mga bata ay nakatulog na, napagod ngunit masaya, naiwan sina Gab at Seri sa sala. Ang mga lobo ay nakasabit pa rin. Ang mga streamer ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa dating tahimik na silid. Ang tanging ilaw ay mula sa isang lamp at ang mahinang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Umupo si Gab sa sopa at si Seri naman sa armchair sa tapat niya. Ang katahimikan ay kumalat sa pagitan nila, ngunit hindi ito ang dating malamig na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-unawa ng mga damdaming hindi pa nasasabi. Seri, simula ni Gab, ang kanyang boses ay mababa at puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Ang pamilya ko, ako. Akala ko hinding-hindi na kami makakabangon. Akala ko mawawalan na ako ng pag-asa. Lumingon siya kay Seri. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang damdaming higit pa sa pasasalamat. Ginawa mo kaming buo ulit. Ibinigay mo sa akin ang pag-asa na akala ko'y nawala na. Tumayo siya. Dahan-dahang lumapit kay Seri at lumuhod sa harap niya. Inabot niya ang kamay ni Seri at marahang pinisil. Ang kanyang paghawak ay hindi lang isang pagpapakita ng pasasalamat, kundi isang tahimik na pagpapahayag ng isang damdaming mas malalim, mas masidhi. Seri, muling bulong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga mata ni Seri. Ang iyong presensya, nagdala ng liwanag sa aming mundo. Ang iyong pasensya, ang iyong pagmamahal sa aking mga anak. Binago mo ang lahat. Hindi na lang ikaw ang nag-aalaga sa kanila, Seri. Ikaw ang nag-aalaga sa aming lahat. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ang mga mata ni Seri ay lumambot. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gab at ang sinseridad sa kanyang mga salita. Hindi niya maitago ang kanyang sariling damdamin na lumalaki sa kanyang puso para kay Gab at sa kanyang mga anak. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito, ay naging bahagi na rin ng kanyang sariling mundo. Gab, sagot ni Seri. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Hindi ko ito ginawa mag-isa. Ang mga bata, sila ay puno ng pagmamahal. Ikaw ay nagbukas ng iyong puso. Ako ay narito lamang upang maging tulay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng iba, na inamin ang mga damdamin na pareho nilang nararamdaman. Ngunit, kasabay ng init na ito, alam ni Seri ang kahalagahan ng hangganan. Ang kanyang profesionalismo, ang kanyang pagmamahal sa mga bata, ay nagdidikta ng pag-iingat. Gab, dagdag niya, dahan-dahang binawi ang kanyang kamay, bagamat naramdaman niya ang panghihinayang. Alam ko ang iyong nararamdaman at ako ay nagpapasalamat, ngunit kailangan nating maging maingat. Ang mga bata, sila ang ating prioridad. Ang kanilang kapakanan, ang kanilang katatagan ay ang pinakamahalaga. Anumang relasyon sa pagitan natin, kailangan itong itayo sa matibay na pundasyon at sa kanilang buong pagtanggap. Ito ay isang pagkilala sa kanyang damdamin, ngunit isang pagpapaalala din sa katotohanan ng kanilang sitwasyon.
Hindi ito isang simpleng pag-ibig sa pagitan ng dalawang individual. Ito ay tungkol sa isang pamilya at ang mga puso ng 4 na batang babae na dumanas ng matinding pagkawala. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Gab. Si Mang Tony, ang kanyang matagal ng executive assistant, ay lumitaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Sir Gab, pasensya na sa istorbo," sabi niya, "ngunit may emergency. May malaking krisis sa proyektong pang-internasyonal sa Dubai. Kailangan mo pong lumipad kaagad, ngayon na sana." Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Para kay Gab, ang balita ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagbabanta na patayin ng init na kakasimula pa lamang. Ang kanyang mundo, nakakasimula pa lamang maging buo, ay biglang nasa panganib na muling masira. Ang matandang Gab, ang Gab na nagtatago sa trabaho, ay tila muling sumisigaw sa kanya. Hinihila siya pabalik sa kadiliman. Ang mga mata ni Seri ay nagpakita ng pangunawa at pag-aalala. Alam niya na ito ay isang malaking pagsubok para kay Gab. Ito ang sandali kung saan kailangan niyang patunayan kung aling arkitektura ang mas mahalaga. Ang mga gusali na kanyang idinisenyo o ang pamilya na kanyang muling binuo. Ngunit sa sandaling iyon, ang kinabukasan ay tila isang malaking ulap, puno ng kawalan ng katiyakan. Ang balita ni Mang Tony ay isang malamig na hampas ng hangin, isang paalala ng mundong pinilit niyang kalimutan sa loob ng 3 taon. Ang ngiti sa labi ni Gab, nakakasimula pa lamang lumabas matapos ang kaarawan na yon, ay unti-unting kumupas. Ang init ng yakap ng kanyang mga anak, ang pag-asa sa mga mata ni Seri. Lahat ay tila nanganganib na tangayin ng biglaang tawag ng tungkulin. "Sir Gab, kailangan po nating umalis sa loob ng 2 oras." Dagdag ni Mang Tony, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkaapurahan. Tumayo si Gab, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Seri. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang oras. Ang kanyang puso ay nahati. Ang isang bahagi ay hinihila pabalik sa pamilyar na kadiliman ng walang humpay na trabaho, sa solusyon ng mga problema na kanyang binuo sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bagong Gab, ay nagtatago sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, sa bawat salita ng pag-asa ni Seri. "Maiwan ka na, Mang Tony," sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay mababa. "Hihintayin ko na lang ang flight details." Nang makalabas si Mang Tony, lumapit si Gab kay Seri. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin." Bulong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig. "Kailangan nila ako doon. Isang malaking proyekto ito. Ang aking pangalan ang nakasalalay." Pinisil ni Seri ang kanyang balikat. "Gab, alam ko na kaya mo itong harapin. Ngunit alalahanin mo ang sinabi ko. Ang iyong pamilya, sila ang pinakamahalagang proyekto na mayroon ka." Ngumiti siya ng bahagya. "Kaya mong ayusin ang problema sa Dubai at kaya mo ring panatilihin ang init na ito na kakasimula pa lamang sa bahay na ito." Ito ay isang paalala na nagpalakas ng loob ni Gab. Sa sumunod na 2 oras, habang nag-aayos siya ng mga gamit, bawat galaw ay puno ng pagdadalawang isip. Bawat tingin sa mga larawan ng kanyang mga anak, sa kanyang opisina, sa naiwang maliliit na gamit sa sala na nagpapaalala sa kaarawan niya, ay nagpapatibay sa kanyang bagong desisyon. Nang sumakay siya sa private jet patungong Dubai, ang gabi ay puno ng mga bituin, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga ulap. Sa loob ng 3 taon, ang mga ganitong paglalakbay ay ang kanyang kanlungan. Ngayon, pakiramdam niya ay inilalayo siya sa tanging lugar na kailangan niya. Sa loob ng sumunod na linggo, sa gitna ng matinding pulong at mga pagbabago sa disenyo, hinamon ni Gab ang kanyang sarili sa hindi inaasahang paraan. Ang dating Gab ay sasagad sa pagtatrabaho ng 20 oras, hindi matutulog, at sisiguraduhin na walang ibang makikialam sa kanyang proyekto. Ngunit ngayon, tuwing gabi, kahit gaano pa kahirap ang araw,
Kailangan niyang umuwi sa hotel room at buksan ang kanyang telepono. Doon, naghihintay ang mga mensahe mula kay Seri. Mga litrato ng mga bata na naglalaro sa hardin, mga video ni Alia na sumasayaw, mga sulat kamay ni Anya na nagsasabing, "Miss na po kita, Papa," at mga munting tula ni Alma tungkol sa architecture ng puso. Isang gabi, nakatanggap siya ng isang maikling video. Ang 4 na kambal ay nakatayo sa harap ng kamera. Bawat isa ay may hawak na isang gawa-gawang Lumina butterfly. Sabay-sabay silang sumigaw, "Kami ay nagmamahal sa iyo, Papa." Ang kanilang mga boses, bagaman maliliit, ay lumagos sa kanyang puso at pinawi ang lamig ng Dubai. Ginawang prioridad ni Gab ang pagtawag sa kanila tuwing gabi. Bago matulog ang mga bata, ito ay maikling tawag lamang, ngunit ang bawat "Kumusta, Papa?" at "Kailan ka po uuwi?" ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na mas malalim kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Sa isang partikular na araw, habang may mahalagang pulong siya sa isang kliyente, nakatanggap siya ng text mula kay Seri. "Gab, si Anya, nilalagnat, naghahanap siya sa iyo." Agad na tumindig ang Gab. Ang buong meeting room ay napuno ng katahimikan. "Pasensya na, ngunit kailangan kong umalis," sabi niya, at agad siyang lumabas. Nagmamadali siyang tumawag kay Seri. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nalaman niyang hindi naman pala malala ang lagnat ni Anya, ngunit ang simpleng paghahanap nito sa kanya ay sapat na upang gisingin ang isang mahalagang katotohanan. Kinabukasan, ipinatawag niya si Mang Tony at ang kanyang pinagkakatiwalaang senior architect. "Gusto kong bumalik sa Manila," sabi ni Gab. Ang kanyang tinig ay matatag. "Kayo na ang bahala sa nalalabi ng proyekto. Alam kong kaya ninyo. Ako ang nasa likod ninyo. Pero ang pamilya ko, kailangan nila ako." Nagulat si Mang Tony, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Gab. "Sigurado po kayo, sir?" "Oo," sagot ni Gab. Isang ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. "Napagtanto ko na ang pinakamahalagang gusali na kailangan kong itayo ay hindi gawa sa bakal at semento, kundi sa pagmamahal at pag-asa." Mas maaga siyang bumalik kaysa sa inaasahan, 2 araw bago ang itinakdang petsa ng pagtatapos ng proyekto. Nang bumaba siya sa kotse, nakita niya ang kanyang bahay, na dati isang malamig na mansyon, ngayon ay puno ng ilaw. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Pumasok siya sa loob at nakita ang 4 na kambal na naglalaro sa sala kasama si Seri. "Papa!" Sigaw ng mga bata at agad silang tumakbo patungo sa kanya. Ang kanilang mga braso ay nakahanda sa isang mahigpit na yakap. Napaluha si Gab at sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang kanyang emosyon. Ito ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Kinaumagahan, matapos ang masarap na almusal na inihanda ni Seri at ang masayang kwentuhan kasama ang mga bata, inimbitahan ni Gab si Seri na maglakad sa hardin. Ang araw ay mainit at ang mga bulaklak ay sariwa. Ang hangin ay sariwa at puno ng pangako. "Seri," sabi ni Gab, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding emosyon. Huminto siya, hinarap siya, at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Sa nakaraang linggo, sa Dubai, marami akong naisip. Maraming beses kong naramdaman na hinihila ako pabalik ng trabaho ng lumang ako." Tiningnan niya siya sa mga mata. "Ngunit ang bawat mensahe mo, ang bawat video ng mga bata, ang bawat tawag, ay nagpapaalala sa akin ng kung ano ang talagang mahalaga. Hindi na ako ang dating Gab. Binago mo ako. Binago mo ang aming pamilya." Lumuhod si Gab sa harapan niya, hindi upang magkaroon ng engranding eksena, kundi upang ipakita ang sinseridad ng kanyang puso. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa na may isang simpleng singsing na may malinis na bato. "Serafina Marquez," simulan niya. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. "Hindi lamang kita pinasasalamatan sa pagiging ilaw sa aming mundo.
Gusto kong maging ikaw ang bahagi ng aming araw-araw. Gusto kong maging ikaw ang aming tulay, ang aking asawa, ang ina ng aking mga anak. Hindi ako nag-aalok ng isang perpektong buhay, ngunit nag-aalok ako ng isang buhay na puno ng pagmamahal, ng pag-unawa, at ng pagbuo ng isang pamilyang matibay at buo. Will you marry me, Seri? Hindi lang ako humihiling na maging asawa kita, kundi hinihiling ko na maging katuwang ka namin sa pagbuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Napaluha si Seri. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Alam niyang ito ang tamang desisyon. Gab, bulong niya. Tumango siya. Oo, Gab, magpapakasal ako sa'yo. Hindi nagtagal, umakyat sila sa sala kung saan naghihintay ang 4 na kambal. Pinaupo ni Gab ang mga bata sa sopa at si Seri ay umupo sa tabi niya. Mga anak, simula ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. May mahalaga kaming sasabihin sa inyo. Tiningnan ni Seri ang mga bata at ngumiti. Alam ninyo, mahal na mahal ko kayong lahat. At mahal na mahal ko ang papa ninyo. At ngayon, nagpasya kaming magpakasal. Ang mga bata ay nagtinginan. Tila nagtataka. Si Andy, ang leader, ang unang nagsalita. Magpapakasal po kayo, Ate Seri? Ngumiti si Seri. Oo, anak. At kung payag kayo, gusto kong maging bahagi kayo ng pamilya namin. Gusto kong maging nanay ninyo. Sa loob ng ilang sandali, tumahimik ang mga bata. Naisip ni Gab na baka hindi pa sila handa. Ngunit biglang, si Aliyah, ang pinaka-energetic, ang unang bumangon at yumakap kay Seri. Mama Seri! Sigaw niya. Sumunod si Anya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Totoo po, Mama Seri. Ngumiti si Alma. Ibig sabihin, hindi ka na po aalis, Mama Seri? Tumango si Seri. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi anak, hinding-hindi. At si Andy, ang pinuno, ay lumapit at yumakap kay Seri at kay Gab. May mama na po kami ulit, bulong niya, at ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Gab. Niyakap ni Gab ang kanyang mga anak at si Seri. Ang pakiramdam niya ay hindi na siya mag-iisa. Ang pamilyang De La Fuente, na minsan ay nabasag, ngayon ay buo na. Mas matatag kaysa kailanman, na binuo sa pagmamahal, pag-unawa, at ang walang katapusang liwanag ng isang bagong pag-asa. Sa sandaling iyon, alam ni Gab na ang pinakamahalagang arkitektura na kanyang binuo ay ang kanilang pamilya. 1 taon na ang lumipas at ang malaking bahay De La Fuente na minsan ay bumabalot sa lamig at kalungkutan ay ngayoy puno na ng mga ingay ng buhay, ng mga tunog ng tawanan, ng nagliliwanag na ilaw, at ng isang init na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Ang bawat sulok ay tila nagbago. Mula sa madilim na pasilyo na ngayoy nilagyan ng mga gawa ng mga bata at makukulay na halaman, hanggang sa sala na dating tahimik ay ngayoy sentro ng mga laro at kwentuhan. Ang 4 na kambal, sina Andy, Anya, Alma at Aliyah ay lumaki at nagkaroon ng sariling mga hilig at tiwala sa sarili. Si Andy, ang dating komander ng mga kalokohan, ay ngayoy isang master gardener na abot-abot ang kanyang kagalakan tuwing umaga sa hardin. Inuutusan ng mga nag-aalaga ng halaman kung paano ayusin ang mga tanim at masusing pinaplano ang landscape design ng kanilang bakuran. Minsan, makikita mo siyang may dalang maliit na pala. Ang kanyang nooy nakakunot sa konsentrasyon na parang isang tunay na arkitekto ng kalikasan. Si Anya, ang mahiyaing artistang kambal, ay masigla ng iginuguhit ang kanyang mundo. Ang kanyang studio, na dating isang sulok lamang ng kanyang silid, ay ngayoy puno na ng mga canvas na may iba't ibang kulay. Ang kanyang mga gawa ay hindi lamang simpleng guhit, kundi mga emosyon, mga alaala, at mga pangarap na kanyang isinasa puso. Makikita mo ang kanyang ina, si Sofia, sa marami niyang likha, hindi na may lungkot sa mga mata,
kundi may ngiti at buhay na pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Minsan, si Seri ang kanyang modelo at ang mga kuha ni Anya sa bagong mama niya ay puno ng pagmamahal at pagpapahalaga. Si Alma, ang matalino at mapagplanong kambal, ay laging nakasubsob sa mga libro. Ang kanyang isip ay abala sa mga palaisipan at bagong kaalaman. Ang kanyang silid ay parang isang maliit na aklatan at madalas siyang nakikipagpalitan ng mga ideya kay Gab tungkol sa mga makabagong disenyo o kay Seri tungkol sa mga agham at kalikasan. Ang kanyang lohikal na pag-iisip ay naging mas malawak at ang kanyang mga tanong ay laging nagpapaisip sa kanyang mga magulang. Siya ang gumagawa ng mga schedule para sa pamilya at bawat gawain ay may rason at layunin. At si Aliyah, ang dating punong-puno ng enerhiya at mapaglaro, ay nanatili pa ring buhay at masigla, ngunit natuto na siyang magbahagi at mag-alaga. Siya ang unang yumayakap kay Seri tuwing umaga, at ang kanyang mga kwento sa papa niya tungkol sa mga araw nila ay laging puno ng mga detalye at kagalakan. Mahilig siyang sumayaw at kumanta, at madalas niyang anyayahan si Gab at Seri na sumali sa kanyang mini-concerts sa sala. Ang kanyang pagiging mapagmahal ay tila nakakahawa at siya ang madalas maging tulay sa mga maliliit na tampuhan ng kanyang mga kapatid. Ang pinakamasayang araw sa nakaraang taon ay ang kasalan ni Gab at Seri. Hindi ito isang engranding kasalan, kundi isang maliit at intimate na seremonya sa likod bahay na puno ng mga bulaklak na inalagaan ni Andy at may mga dekorasyon na pininturahan ni Anya. Si Alma ang nagplano ng mga detalye at si Aliyah ang nagbigay ng tawanan at kagalakan. Ang apat na kambal ang naging pinakamaganda at pinakatuwang flower girls. Suot ang mga simpleng puting bestida na may mga palamuting laso na pinili nila. Nang maglakad si Seri sa pasilyo, na gawa sa mga dahon ng palma at orkidyas, suot ang isang simpleng puting Filipina na gown na sumasalamin sa kanyang pagiging Pilipino at pagiging mapagpakumbaba. Nakita ni Gab ang hinaharap na matagal nang nawawala sa kanyang mga mata. Hawak niya ang mga kamay ni Seri. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kasalan ay hindi lamang pag-iisang dibdib, kundi ang pagpapatibay ng isang pamilya na binuo muli mula sa mga abo ng nakaraan. Sa reception, nagaganapin sa labas, sa ilalim ng mga bituin. Ang mga bisita ay sumayaw sa saliw ng musikang Pilipino. Ang pinakatampok na bahagi ay nang mag-aya si Gab ng tinikling. Nagulat si Seri, ngunit masaya siyang sumama. Sa bawat pagtapak sa pagitan ng mga kawayan, sa bawat tawa at saya, ipinagdiriwang nila hindi lamang ang kanilang pagmamahalan, kundi ang muling pagkabuhay ng kanilang pamilya na puno ng kultura at tradisyon. Ang apat na kambal ay sumali, kahit na minsan ay sumasabit ang kanilang mga paa, ngunit ang kanilang kagalakan ay nagbigay buhay sa buong gabing iyon. Sa sala ng bahay, malaki ang nagbago sa tabi ng malaking larawan ni Sofia, na nakangiti ng payapa ay mayroon ng bagong litrato ng pamilya. Isang litrato ni Gab, Seri at ng apat na kambal, sina Andy, Anya, Alma at Aliyah na magkakayakap. Ang kanilang mga ngiti ay sumisinag sa bawat sulok. Ang posisyon ng larawan ni Sofia ay hindi napalitan, kundi nadagdagan. Isang malinaw na simbolo ng paggalang sa nakaraan at ng pagtanggap sa kasalukuyan. Si Sofia ay mananatiling bahagi ng kanilang pamilya, isang alaala na nagpapatatag at hindi bumubura. Siya ang pundasyon at si Seri ang nagpatuloy sa pagtatayo. Ang bahay, na minsan ay isang disenyo lamang ni Gab, isang estruktura ng bakal at semento, ay ngayon naging isang tunay na tahanan. Ito ay isang lugar kung saan ang pagmamahal ay muling binigyang kahulugan, hindi lamang sa dugo, kundi sa puso, sa pag-unawa at sa habag. Ang bawat dingding ay may kwento. Ang bawat silid ay may alaala.
at ang bawat bintana ay nagpapaaninag ng pag-asa. Si Seri, bukod sa pagiging isang mapagmahal na ina sa 4 na kambal, ay nagpapatuloy sa kanyang trabaho sa special education. Ngunit ngayon, mas malalim ang kanyang layunin at mas kumpleto ang kanyang kaligayahan. Ang mga sugat ng kanyang nakaraan, ang pagkawala ng kanyang kapatid, ay hindi na nagpapabigat kundi nagbibigay inspirasyon. Natagpuan niya ang liwanag hindi lamang sa mga ngiti ng mga batang tinutulungan niya, kundi sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang mga anak, at sa lalaking nagbukas ng kanyang puso para sa kanya. Ang mga vulnerability na minsan ay tiningnan niyang kahinaan ay ngayon naging mga lakas, mga bitak na pinasukan ng liwanag. Sa isang tahimik na gabi, habang naglalakad si Gab at Seri sa hardin, hawak-hawak ang kanilang mga kamay, tiningnan ni Gab ang bituin sa langit. Seri, bulong niya, ang buhay ko ay parang isang gusali na gumuho at ikaw ang arkitekto na muling nagtayo nito, hindi lang sa labas, kundi sa loob. Ngumiti si Seri, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Gab. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa, Gab. Ang pagmamahal mo, ang mga bata, sila ang mga materyales. Ang lahat ng ito ay ang ating tiyan ng Batdayet. Ang pamilyang De La Fuente, na minsan ay nabalot ng dilim, ay ngayon nagniningning na parang isang bagong araw. Hindi ito ang pagtatapos ng kwento, kundi ang simula ng isang walang hanggang paglalakbay na puno ng pagmamahal, pag-unawa, at ang walang katapusang liwanag ng isang pamilyang buo na sa puso at sa diwa